Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po muli mag-share po ng daily devotion. Nandito na po tayo ngayon sa Numbers sa chapter 24 po. At ang akin pong isi-share ay dito po sa chapter 24 verses 1 to 3 po. At ang sinasabi nga po dito sa talatang ito, nang matiyak ni Balaan na talagang gusto ni Yahweh na basbasan niya ang Israel. Hindi na siya humanap ng palatandaan tulad ng dati. Tumanaw siya sa ilang at nakita niya ang kampo ng Israel. Sama-sama bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ng Diyos at siya ay nagsalita. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang pahayag ng taong may malinaw na paningin. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng madalang salita. Amen po. Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo po ay mag-share sa ating daily devotion sa Numbers chapter 24 verse 4 to 6. Siya ay nagsasabi na nakarinig ng mga salita ng Diyos na nakakakita ng pangitain ng makapangyarihan sa lahat, na nalulumok at nakadilat ang kanyang mga mata. Sa pagkaiinam ng iyong mga tolda, O Jacob, ang iyong mga tabernakulo, O Israel. Gaya ng mga libis na nalalatag, gaya ng mga halamanan sa tabi ng ilog, gaya ng linaloes na itinanim ng Panginoon, gaya ng mga puno ng sedro sa siping ng tubig. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Numbers chapter 24, verse 7 to 8. Tubig ay aagos mula sa kanyang pag-igib, at ang kanyang binhi ay matatag sa maraming tubig, at ang kanyang hari ay tataas ng higit kay Agag, at ang kanyang kaharian ay mababantog. Diyos ang naglalabas sa kanya sa Egypto, may lakas na gaya ng mabangis na turo, kanyang lalamunin ang mga bansa na kanyang mga kaaway, at kanyang pagwawaray-warayin ang kanilang mga buto at paglalagpasan niya sila ng kanyang mga pana. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Bilang chapter 24 verses 9 to 10. Ito po ay para kay Sister Hasmin Buenaflor and family. Ito po ang nakasaad. Katulad sila ng mga leon na kapag nakatulog na ay wala ng mga ngahas pang gumising sa kanila. Pagpalain ang mga nagpapala sa kanila at susumpain ang mga sumusumpa sa kanila. Dahil dito, matindi ang galit ni Balak kay Balaam. Isinuntok niya ang kanyang kamo sa kanyang palad at sinabi, "Ipinatawag kita para sumpain ang aking mga kaaway, pero binasbasan mo pa sila ng 3 beses." Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Bilang chapter 24 verses 11 to 13. Umuwi ka na lang, nangako ako sa iyong babayaran kita ng malaking halaga. Pero hindi pumayag ang Panginoon na matanggap mo ang bayad. Sumagot si Balaam kay Balak, "Hindi ba't sinabihan ko ang iyong mga mensahero na kahit ibigay mo pa sa akin ang iyong palasyong puno ng pilak at pinto, hindi ako makagawa ng sarili kong kagustuhan. Masaman ito o mabuti, kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa akin, yun lang aking sasabihin." Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon ay Numbers chapter 25 verses 1 to 4. While Israel was staying in Shittim, the men began to indulge in sexual immorality with Moabite women, who invited them to the sacrifices to their gods. The people ate and bowed down before these gods. So Israel joined in worshipping the Baal of Peor, and the Lord's anger burned against them.
The Lord said to Moses, "Take all the leaders of this people, kill them, and expose them in the broad daylight before the Lord, so that the Lord fears anger may turn away from Israel." Good evening po mga kapatid. Ako po ay magbabahagi ng Bible verse. Ito po ay galing sa Book of Numbers, chapter 24 verses 17 to 19. At ang sabi dito, I see him, but not now. I hold him, but not near. A star shall come out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel. It shall crush the forehead of Moab and break down all the sons of Sheth. Edom shall be disposed, Seir also, his enemies shall be disposed. Israel is doing valiantly, and one from Jacob shall exercise dominion and destroy the survivors of cities. Amen. Purihin ng Panginoon po. Good evening po. Ang babasahin ko po ulit is para kay Ivan po. Ito po ay sa Book of Numbers, chapter 24, verses 20 to 22 po. At ang sabi po dito, then he looked on Amalek and took up his discourse and said, Amalek was the worst among the nations, but its end is utter destruction. And he looked on the Kenite and took up his discourse and said, enduring is your dwelling place, and your nest is set in the rock. Nevertheless, Cain shall be burned when Ashur takes you away captive. Amen. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ay matatagpuan sa Bilang, chapter 24, verses 23 to 25. Nagpatuloy siya sa kanyang pahayag. Sinong maaaring mabuhay kapag ito'y isinagawa ng Diyos? Darating ang mga barko mula sa Kitim upang kanilang lusubin, si Asur at si Eber. Ngunit sa bandang huli, siya'y malulupig din. Pagkatapos, si Balaam ay umuwi na at ganoon din si Balak. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po.